Isang mapagpalang araw po ng Martes sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Maraming salamat po sa Diyos sapagkat natapos na po ang aming European Marian Pilgrimage at ang pilgrimage po ay natapos po officially kahapon, October 16 at dumating po kami sa Manila ng pasado alas 10 ng gabi at ngayon po, October 17, Martes sa loob ng ika-27 linggo sa karaniwang panahon at nagkataon po na araw ng debosyon sa ating mahal na patron at tagapagtanggol na San Antonio ng Padua. At sa araw pong ito ay pinagdiriwang din ng pagunita kay San Ignacio ng Antioquia, isang obispo at martir ng ating pananampalataya. Maraming salamat po sa inyong mga panalangin at kayo po'y umasa na kayo aming pinagdasal sa aming pong ginawang lakbay panalangin sa mga bansa po na aming dinalaw sa Europa. At hatid ko rin po sa inyo ang pagpapala mula sa mga banal na lugar na aming dinalaw at ang blessing po na tinanggap namin mula sa ating Santo Papa ay binabahagi ko rin po sa inyong lahat. Pagbati sa mga viewers, followers, and supporters of the Daily Gospel Reflection, sa mga deboto ni San Antonio ng Padua, at sa mga benefactors po namin, sa lahat po ng tumutulong, maraming salamat po. Patuloy po nating ipagdasal ang isa't isa. At welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita na nakalaan sa araw na ito. Mga kapatid, sa araw pong ito, ating pagninilayan ang mabuting balita ayon kay San Lucas, mula po sa ika-11 kabanata, mga talata 37 hanggang 41. Ang pamagat po ng aking pagninilay ay nagsasabing, ugaliing maging malinis, hindi lamang sa ating katawan, kundi maging sa ating kalooban. External cleanliness is good for health reason, whereas the purity of heart is good for our soul. Hindi ho masamang maging malinis sa ating katawan sapagkat kailangan natin yon para sa mabuting kalusugan. Pero huwag natin kalilimutan na meron din tayong kaluluwa na dapat alagaan at panatiliing malinis. If you can spend so much of your material and financial resources to beautify your physical looks, how much of what you have are you willing to invest to save and beautify your soul? Nagtatalong lang po sapagkat tandaan natin na ang magandang mukha at katawan ay hindi nangangahulugan na meron din tayong maganda at malinis na kalooban. Kaya kung kaya natin pong magsakripisyo para sa kagaganda ng ating katawan, huwag nating kalilimutan, meron din po tayong kalooban at kaluluwa na dapat na alagaan. Kaya sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, ugali ninyong linisin ng labas ng mga baso at pinggan, pero nag-uumapaw naman sa kasakiman at kasamaan ang inyong loob. Tinuturo po sa atin ng mabuting balita, una, that there is a Pharisee in all of us. Pariseo, para din sa iyo ang mensaheng ito. Sapagkat ang totoo, meron din pong Pariseo sa puso o kalooban ng bawat isa sa atin. And it takes humility to accept the truth about the presence of Pharisaical mentality and attitude in all of us. Na kuminsan nga kasi, mas pinahalagahan natin ang panlabas na anyo, nakakalimutan natin bigyan ng pansin at pagpapahalaga ang ating kalooban. The only and best way we can deal with this conflict is to make our own prayer, the prayer of the publican. Panginoon, patawarin niyo po ako sapagkat ako'y isang makasalanan. Have pity on me, O Lord,
because I am a sinner. Pangalawa, the matters of the heart always and truly matter. Mahalaga po ang usaping pangkalooban at ito po hindi binabaliwala. Ito po importante kung kaya't dapat nating pahalagahan. Jesus is focused on what is inside a person in the human heart. The Pharisee, in sharp contrast, is primarily concerned with external appearances and external observances, such as following rules and regulations na may kinalaman po sa kalinisan, katulad ng paghuhugas ng kamay bago kumain. External washing makes body clean. Mercy and compassion purify our souls. Remember that it is one thing to speak a lot about God in holy things, but do not forget that it is another thing to live out what we hear and believe in the spirit of love and mercy. Kaya, kung talagang malinis ang iyong kalooban, ipakita mo ito sa iyong mga mabubuting gawa, katulad ng pagkakawang gawa. Cleanliness is next to godliness. In the practical level, external cleanliness is related to hygienic and disease prevention measures and purposes, but not necessarily na kapag malinis ang iyong katawan at ang panlabas na kaanyuan ay magiging malinis na din ang lahat, lalo tigit ang iyong puso at kalooban. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya, kundi ang lumalabas sa kanyang bibig at nagmumula sa kanyang puso. Pangatlo, hypocrisy and pride can make us spiritually blind. The perverted mind and conscience of the Pharisees made it hard for them to see the real source of defilement na walang iba kundi ang kasalanan. Yun naman talaga nagpaparumi sa tao. Hindi yung pumapasok sa kanyang bibig sapagkat yun na inilalabas din. Ang tunay na nagpapadumi ay kung ano yung nagmumula sa kanyang kalooban. That is why, do not fall into the trap of pretending to be perfectly correct in the external observance of worship. Akala kasi nung iba, ang mahalaga ay yung pagsunod lang sa mga batas na may kinalaman sa pagsamba. Maliit na bagay lang, palalakihin. Pwede namang kausapin ng mahinahon. Pero kahit nga yung namatay lang ang sindi ng kandila, akala malaking kasalanan na. Yung mga nagsisindi, may nakita lang konting dumi sa simbahan. Akala mortal sin na. Pwede namang dinisin, pwede namang pakiusapan. Hindi naman ho yun ang tunay na nagpapalinis o nagpapabanal sa atin, kundi kung ano yung nagmumula sa ating puso. Let us allow the Word of God to take roots in our hearts and our minds. Sabi po ni Pope Francis, it's time na tanggapin natin si Jesus sa banal na komunyon. Dapat si Kristo ang ating tinanggap ay talagang tumitimo sa puso at kalooban natin. At si Kristo ang nababanaag o nasa salamin sa mga ginagawa natin. At salita ni Kristo din ang nadidinig sa mga salitang lumalabas sa ating bibig. A person who is nourished by the Eucharist assimilates the very mentality of Jesus Christ. He is the bread, blessed, broken, and shared to us. Kaya sana maging blessing din tayo sa iba. Sana matuto tayong magbahagi at maging blessing para sa ating kapwa. Huwag tayo maging biktima ng pagkukunwari na tayo banal. Pero ang totoo, ang puso natin puno ng kabulukan. We should stop living for ourselves. Let's start living for others. Because after all, sabi ko nga, ang magdadala sa atin sa langit ay mga kayamanang ating ibinabahagi at hindi yung itinatago para sa ating sarili. Let us all try to live in the spirit of purity of heart, sapagkat sa kalinisan ng puso, doon makikita ang tunay na kahulugan ng pagiging banal. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Diyos na bukal ng kabanalan, tulungan po kaming maging malinis sa aming pananalita at maging malinis ang aming puso't kalooban upang maging malinis at makatotohanan din ang aming mga ginagawa. Amen. Maraming salamat po. Sana po nagustuhan nyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. At kung nagustuhan po nyo at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng Ebanghelyo sa ating mga mahal sa buhay
mga kaibigan, mga kakilala. Muli po, sa lahat po ng nanalangin para sa ikatatagumpay at ikapagiging ligtas po ng aming daang European Marian Pilgrimage, maraming salamat po at umasa po kayo na kayo po ay kasama ko araw-araw sa aking mga panalangin. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.